Okay, so isang mabilis na video lang tayo ngayon para dito sa bagong laptop ng Huawei, ang Huawei MateBook 14S. Yes, finally makakapag-try na tayo ng Huawei products at well, kakarating lang nito, 4 days pa lang sa akin, so hindi pa to full review. Unboxing and first impressions lang muna since kailangan ko pa tong i-test ng mabuti para kahit papano isiksik yung full review natin. So unbox na natin to, tignan natin yung laman at pag-usapan natin yung specs. Okay, so eto na yung box at dito pa lang mapapansin na kaagad natin na thin and light laptop to since maliit lang yung box kumpara sa mga pangkaraniwang laptops natin. At dito sa loob, makikita natin na protektado naman yung laptop pero unahin muna natin yung charger. Medyo malaki kasi pero nakita ko na 90 watts naman pala. Hindi ako sure kung gun charger na to pero posible dahil maliit na to para sa isang 90 watts na charger. Yung cable natin ay USB Type-C to USB Type-C. May mga documentations din tayo dito at well, eto na yung laptop. Meron tong dalawang kulay, spruce green na sobrang unique at malamig sa mata. Gusto ko sanang i-check yon pero itong nasa atin ngayon ay yung space gray na variant. Now, gawa sa aluminum alloy yung body. Very well built at ramdam din talaga na premium laptop ang hawak mo. Manipis at magaan lang din at around 1.4 kilograms. So very portable din at maganda rin yung selection ng ports. May HDMI, audio jack, isang USB 3.2 Gen 1 Type A, dalawang Type C at kung yung pinakamataas na configuration ang kukunin mo, yung may Core i7 na processor, meron na rin yung support for Thunderbolt 4. Now, isa sa mga main selling points nitong MateBook 14S ay ang display. 14.2 inches, 2.5K resolution, 3:2 aspect ratio, fully covered din ang sRGB color space, at 400 nits ang typical brightness. So magandang display, high resolution, accurate colors, maganda yung aspect ratio for productivity, manipis lang din yung bezels kahit dito sa ilalim. So mukha talagang premium at touchscreen na rin. So medyo nagulat ako dito, nung in-unbox ko kasi to, hindi ko kaagad binasa yung specs. Pero nagandahan na kaagad ako sa display without knowing na touchscreen pa pala. At may bonus pa dahil 90Hz na rin ang refresh rate. At to be honest, ngayon lang ako nakakita ng 90Hz display sa isang laptop. Usually kasi after 60Hz, 120, 144 at 165Hz na kaagad. Or 240Hz para sa mga higher-end gaming laptops. At sanay ako sa mataas na refresh rate. Yung gamit ko kasing monitor araw-araw ay naka 144Hz. Pero so far, okay na okay din naman yung 90Hz dito sa MateBook 14S. Yung kulay naman ay nasa warm side at marami sa atin ang mas gusto ang cooler tones pero sa totoo lang, every time na magko-color calibrate ako ng monitor, nagiging mas warm talaga ang kulay para mas natural at mas makatotohanan. So susubukan ko itong i-calibrate sa full review at pag-uusapan pa natin yung color accuracy. Now sa audio naman, meron tayong quad speaker sound system dito. Tinest ko na yan, maganda yung tunog at malakas din talaga lalo na para sa ganitong kanipis na laptop. Nag-Netflix din ako saglit at klarong-klaro ko namang naririnig yung mga pinapanood ko. So tingin ko marami sa atin ang matutuwa sa speakers nito. At para naman sa internals, gamit natin dito ang 11th Gen Intel Core H series processors with Intel Iris Xe graphics. May Core i5 at Core i7 na variant, hanggang 16GB yung RAM. At para naman sa storage, meron tayong hanggang 1TB na NVMe PCIe SSD. At itong nasa atin ngayon ay may Core i5 11300H, 8GB na RAM, at 512GB na storage. Now unfortunately, hindi pa ako makakapagbigay ng benchmarks ngayon. So sana abangan nyo yung full review namin at mag-subscribe na rin kayo para hindi nyo yun ma-miss out. Okay, so para naman sa battery and charging, meron tayong 60Wh battery na very decent sa ganitong form factor. At according to Huawei, tatagal daw to for about 13 hours of 1080p video playback. At tulad ng nakita natin kanina, supported ang 90W charging kaya mabibigyan tayo nito ng up to 3 hours of battery life kapag charge natin ng 15 minutes. Now yung keyboard ay may 1.5mm travel, tactile naman, maganda ang layout, same lang sa ibang mga laptops kaya madaling makasanayan at meron na rin kulay white na backlight. Hindi siya ganun kaliwanag kahit nakasagad na yung brightness, pero sapat na sapat naman para makita natin ng maayos yung mga keys kapag nagtatype tayo sa gabi. Yung touchpad okay naman so far, okay naman ang palm rejection kapag nagtatype tayo, at yung fingerprint scanner ay sobrang bilis at sobrang accurate din. 720p nga lang yung webcam at mas less yung noise kumpara sa ibang mga laptops na nasubukan ko,
pero 1080p na sana ngayong 2021. Lalo na't marami na sa atin ngayon ang nagvi-video call. Now for wireless connectivity naman, meron tayong Wi-Fi 6 at Bluetooth 5.1. At may mga extra features pa to tulad ng Huawei Share at dual screen workspace kung saan pwede mong gawing secondary monitor yung Huawei tablet mo. Pero again, ire-reserba natin lahat yan sa full review. So far, very impressed naman ako dito sa MateBook 14S. Very well built, premium looks, premium feels, good battery and charging speed, at panalo yung display. 2.5K resolution, touchscreen at may bonus pang 90Hz refresh rate. Hindi ko pa nga lang alam ang presyo nito sa ngayon, pero sana saktuhan lang dahil mukhang panalo tong laptop na to. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like. At kung mahilig ka sa tech, mahilig ka sa phones, click mo na rin yung subscribe at notification bell dahil marami pa akong i-upload na videos na siguradong makakatulong sa'yo. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!